Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan ay itong brake pedal niya. Pag tinapakan mo, dahan-dahan niya lumulubog. Kaya kailangan dyan, pag nagpreno ka daw, is bubombahin mo pa para tumigil lang Lumulubog itong ang preno rin, sasakyan. sir? Lumulubog yung preno? Oo, gumagano. Ayan niya, oh. Lumulubog, oh. Lumulubog siya, oh. Dahan-dahan lumulubog pa, oh. Wala na, dikit na sa flooring. Pag ganito na lumulubog yung brake pedal niya, ang una kong chinecheck dyan is yung apat na gulong. Chinecheck ko kung may tagas. Kung wala naman, pupunta na ako dito sa brake master assembly niya. Pag ganito naman ang problema, madali lang matrace. Dito pa lang sa fluid reservoir mo, dapat nagbabawas yan. Pag meron niyang tagas sa mga gulong o kaya sa mga fluid line niya, sabi naman ng customer, hindi naman daw siya nagdadagdag ng brake fluid. Ang problema lang, pag tinapakan niya yung brake pedal, lumulubog. Kaya kailangan pambombahin para lang magkaroon siya ng brake. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, tatanggalin ko tong brake master assembly niya. Meron yan dalawang nut na number 12 dito sa brake master. Tapos yung fitting niya or fluid line, number 10 naman yung dalawang nut nun. Bali ang gagawin nyo lang dyan mga boss, i-disengage nyo lang yung dalawang fitting na yan. Ayan yung tinatanggal ko. Pag na-disengage nyo na yung dalawang fitting na yan, tapos natanggal nyo na yung dalawang nut dito sa brake master, pwede nyo na ngayon mabunot itong brake master assembly nyo. Ang gagawin ko dito sa brake master assembly, kakalasin ko yung repair kit yan. I-check ko kung alin ang may diferensya, kung yung repair kit o itong buong brake master assembly na. Nakita nyo naman yung loob ng fluid reservoir niya, yung lagayan ng brake fluid, di ba? Grabe dumi. Para matanggal mo itong repair kit dito sa loob ng brake master assembly mo, gagamit ka dyan ng manipis na flat screw. O ipakita ko sa inyo mga boss. Ayan o, iaangat mo lang yung lock niyan. Kasi nakatupi yan eh o. Itataas mo lang yan para matanggal mo itong cover niya at mabunot mo yung repair kit dito sa loob ng brake master assembly mo. Ayan yan ang forma niyan, ganyan. Kaya hindi kayo mahihirapan tanggalin yan. Ayan lang ang takip niya. Tapos ito naman yung brake master repair kit mo. Yan yung bubunutin ko. Yan yung primary repair kit. Kung makikita nyo, hindi na maayos yung condition nitong repair kit. Manipis na yung rubber cap niya dito sa piston, kaya for replacement na yan. At meron pang isa yan na repair kit mga boss, yung secondary kung tawagin. Ayan yung tinatanggal ko. Pag ganito mga boss, dahil may damage na yung primary piston niya, for replacement na rin itong secondary piston kasi hindi ka naman makakabili ng isang piraso lang yan. Bali pag bumili ka niyan, isang set. Kaya lang, bago ka bumili ng repair kit, check mo muna yung loob ng cylinder ng brake master assembly mo. Gaya nito, may damage na rin siya, may gasgas yung loob, kabilaan. Kaya ang ginawa ko dyan, tinawag ko yung may-ari ng sasakyan, pinakita ko sa kanya yung gasgas dito sa loob ng cylinder ng brake master niya. Pag ganito kasi mga boss na may gasgas yung loob ng cylinder mo, palitan mo man ng bago yan, wala rin. Kaya ang nangyari niya, bumili na lang kami ng bagong brake master assembly niya. O, ayan na yung bago mga boss. Nilagyan ko na yan ng brake fluid. Kasi nga, ang gagawin ko dyan, bago ko ilagay, ipapump ko na siya. Palalabasin ko na yung fluid dito sa brake master assembly. Para pag nilagay ko na siya dito sa hydrovac niya, saglit na lang ako magbi-bleed. Hindi na ako tatagal pa. At pag kinabit nyo na itong bagong brake master assembly nyo mga boss, gaya ng dati kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Meron yung dalawang fitting or fluid line. Diba? Ilagay mo yun. Number 10 yung gagamitin mo dyan na open wrench. Huwag mo lang muna masyado higpitang maigi kasi magbi-bleed ka pa naman. After mo mahigpitan yung number 10 na fitting dyan, dito ka naman ngayon sa brake master assembly mo para may connect mo siya dito sa hydrovac. Meron naman dyang dalawang nut na number 12. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut dyan. At bago magkalimutan, lagyan ko muna ito ng brake fluid dito sa reservoir niya. Tapos higpitan ko na itong dalawang nut dito sa brake master assembly. Gagamit ka dyan ng box wrench na number 12. At dahil okay na, paanda rin itong makina. Kailangan mo naman ngayon na makakasama sa'yo magpapump ng brake pedal. After ng ilang seconds, pinapump niya yung brake pedal, ipapapirmis mo. Habang nakadiin sa brake pedal, ikaw naman, magre-release ka ng brake fluid dito sa bleeder niya. Uulit-ulitin mo lang yon hanggang sa yung fluid na lumalabas dito sa brake master mo is buo na. Ibig sabihin, wala na yung hangin. At yung brake pedal mo, bumalik na siya ulit sa normal. Tapos pwede na nating i-road test. Dahil nga sa bago na yung brake master nito, hindi na siya lumulubog. Kaya lang may isa pang problema. Wala siyang silent stop. Yung pag binigla mong tapakan yung preno, hindi siya bumibigla din. Naririnig nyo naman yung sinasabi ng customer ba? Pag binigla niya raw tapakan, hindi raw kagad tumitigil. Ayun ang problema. Kaya abangan nyo sa part ng mga boss at maraming salamat sa panonood. Kung maaari nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!